Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan o kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang mga may pandinig ay makinig." At idinugtong pa niya, "Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ikatlong linggo sa karaniwang panahon at sa pagpapatuloy ng ating pong pakikinig mula sa Ebanghelyo ni San Marcos kung saan kahapon ibinigay sa atin ang talinghaga ng mga hasik at pinagnilayan natin kung anong uri tayo ng nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ngayon, muli ay narinig natin ang mga salitang ang may pandinig ay makinig. Ang may pandinig ay makinig. Dahil malinaw naman po ang mga ipinahayag ng Panginoong Hesukristo, kagaya ng ang ilawan ay hindi sinisindihan tapos itatago sa ilalim ng higaan. Mahirap po bang unawain ito? Ang ilawan, kapag sinindihan, hindi dapat itinatago. Dapat itong inilalagay sa tamang lagayan. Kaya nga kung tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, sa mga panahon na kailangan gamitin ito, sa mga panahon na kailangan marinig ito, hindi tayo dapat nagtatago. Dahil 'di ba, sinabi nga si Kristo ang liwanag. Tayo ang tagapagdala ng liwanag. So aanhin natin yung mga naririnig natin kung hindi naman natin ito ginagamit. At tandaan natin rin mabuti, walang lihim na di mabubunyag. Kahit ilang taon mo pang itago yan, ibaon mo sa lupa, lalabas at lalabas ang katotohanan. Hindi madadaig ng kasinungalingan ng katotohanan. Tandaan niyo mabuti yan. Hindi, kahit kailanman. O pwedeng sabihin natin, nanalo ka ngayon, napagtakpan mo ngayon, pero lalabas at lalabas isang araw. Kung hindi man sa paraan natin, kung hindi man sa kusang paghahayag natin, pero ito ay malalaman at malalaman natin. Mahirap po yung marami na tayong at nasasanay tayong magtago ng mga lihim. Minsan yung taong maraming inililihim, yan ang hindi mapapanatag. Yan ang hindi magkakaroon ng kapanatagan o peace of mind na tinatawag. Kaya nga, anuman yung nasa atin, anuman ang katotohanan, kailangan natin tanggapin kahit ito ay masakit, kahit may masasaktan, kasi doon lang din naman tayo makakaranas ng tunay na kapayapaan. Kaya ngayon, kung maririnig natin yung mga naging issue natin at patuloy na nagiging issue,
Kailan pa ba ito nangyari? Yung mga nakalipas pang mga administrasyon, ngayon pa din lumalabas. Ngayon pa lang din natin nalalaman. So, sana po, no? Pakaintindihin natin mabuti. Kahit yung damdamin, minsan hindi tayo aware. Bakit ba tayo nagkakaganito? Bakit ba tayo galit? Bakit ba tayo naiinis? Malalaman at malalaman mo yan. No? Baka meron lang tayo mga damdamin na ibinaon, itinago. Pero muli, no? Sabi ni Kristo, walang lihim na di malalantad o mabubunyag o di mabubunyag. Kaya ihanda natin ang ating mga sarili. Sana kapag lumabas na ang katotohanan, maging matatag din tayo at maging malawak ang ating pangunawa. Amen.